Testing. Ngayon, i-modify ko yung holder nito sa hose ng TIG. Na-separate ko yung ground. Kasi yung dating hose nito, hose ng argon tsaka ground magkasama. Ganito yun o. Hose ng argon tsaka ground magkasama. Kaya pag babad na sa gamit, sobrang init ng ground. Ito yun, sunog na. Kapag babara na sa hinang, sobrang init. Tas ang nipis pa ng ano niya, ng copper. Ito yung ground na pinalit ko, makapal. Ito na yan siya ngayon. Ayan. Ito yung ground. Ito yung hose. Ito yung loob ng ano, argon, yung sa argon TIG. May tanso yan. Ito yung trigger. Ito yung hose ng argon. Ito yung ground. Punta ron. Testing natin. Sayang pag bumili ng bago, mas masisira ulit. Hindi modified na lang. Mas matibay pa. Solid Tapos pag gustong ganun, yung trigger nito lilipat lang. Ayan, tinatanggal lang to. Ito. Ayan, ito. Pwedeng lipat dito pagka hindi ginagamit yung pag pedal. Pagka alanganin yung posisyon, yan, ito yung ginagamit, manual.
Kahit ibabad, hindi na ano eh. Hindi masyadong nag-iinit. Kagaya nito na konting babad lang eh, talagang pag ginawa ka mo ito, mapapaso ka eh. Lalo na to, yung ano, holder na. Kaya ito mangyayari pag laging babad eh. Yan. Sobrang init kasi niyan eh. Sunog eh. Tansulog nito eh. Ito yung nilagay ko mong kapal eh. Tsaka ito pagbabad na ng gamit, napakainit na nito. Kaya yung singaw ng loob, mainit din. Ito pag hindi mo iniwala yung ground dyan, sobrang init nito. Pag nag-tool weld ka tapos hawakan mo, papasok ko eh. Ito separate eh. Yung ground na ito kasi magka-connect yan, kaya pwedeng iwalay yun. Yung sight box naman, parehas lang. Ayun. Yung hose ng argon niya nakaiwalay. Ito yung ground. Ground ng TIG. Kasi ito yung sa workpiece. Kaya solid eh. Wala siyang kasingaw-singaw.